whenever you want me. I go bananas when I'm in that monkey. Lately been feeling like a junkie. Pum, beat it up like a drummer. You know that I'm nasty, you know that I want it. Stroke got you zone, but I'm on it. You screaming my name and say, Daddy, I'm coming. I'm coming too, I put mine in your stomach. So baby, let's go. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Like a Harley in the wind, got your back until you're ready when you ride. Like a rodeo, ride like a rodeo, baby. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Hey guys! Welcome sa aming bagong segment na kung tawagin ay Rebate, where reboot debates. Sa segment na to, merong dalawang tao, which is kami yon, na magde-defend ng mga side namin. So ang topic ngayon is about sa kung okay lang ba mag-post ng mga achievements sa social media. Ang sa side ng okay lang is si Ate Jessa, then ako naman sa hindi okay. Si Ate Jessa yung mauuna dito. For me kasi, okay lang i-post yung mga achievement natin. Kasi, if it made you happy, so parang gusto mong ma-remember sa pag matagal na ganun, ito yung time na ganito na, maalala mo na kung ano nangyari that time na naging masaya ka. Sabi mo, for remembrance. Kung gusto mong remembrance, pwede naman nasa gallery lang. Bakit kailangan mo i-post? Ito kasi, halimbawa ako, nag-gym ako. Oh. So, yun, pumayat na ako. So, pinost ko siya. Yung kasing pag-post na yun, marami akong pwedeng ma-motivate na, parang gusto ko rin magpapayat, ganun. So, at least, kahit papaano, nakatulong ako sa iba para maging ganun din sila. Like, gusto kong pumayat. Yung isa naman, nag-open ako ng business. So, parang magiging role model ako sa kanila na gawin yung mga bagay na gusto nila at gusto nilang itry. First of all, hindi naman nila gusto talaga in the first place mag-gym, di ba? Nalalaman lang natin na gusto natin mag-gym kung tumataba na tayo, kung napapansin natin na masyado ng unhealthy. So, meaning, hindi talaga natin siya gusto gawin. Kumbaga, yung pag-gym kasi, yung iba, pinopost yan para yung attention seeker. Oo, gano'n. Hindi naman lahat lang nagpo-post sa ganun Hindi ko naman nasabing lahat, di ba? Sabi ko lang gano'n. And I mean, hindi naman lahat kasi is yun yung yun yung gusto nila na magpasikat, magpaano. Kasi parang minsan, di ba, parang kapag may mga nangyayari sa atin na maganda, parang gusto lang natin i-share. Kasi, minsan kasi nakaka-boost din yun ng confidence natin. Halimbawa, yun nga, nag-gym, so pumayat. So, tayo kasi, hindi lagi naman natin nakikita yung sarili natin. So, hindi natin minsan alam kung may improvement na ba tayo. So, minsan, kapag nag-post tayo, in-story natin yung parang achievement natin na pumayat tayo. So, may magsasabi na, uy, pumayat ka, you look better, ganun. So, parang mabuboost yung confidence natin na mas lalo ka pang ma-motivate na i-maintain yung ganong katawan. Saka, nakita natin na, may improvement pala, may nangyaring improvement sa ginagawa ko. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangan i-post yung mga ganong klaseng bagay. Kasi, first of all, alam mo sa sarili mo kung paano mo malalaman kung nagpayat ka ba talaga or nag-improve ka. Pwede ka naman gumamit ng weighing scale, di ba? Kung titimbangin mo yung sarili mo, pwede ka rin naman gumamit ng salamin sa gym, di ba? Yun yung purpose nun, di ba? Para makita mo kung may muscle na ba nag-build up sa katawan mo. Hindi yung kailangan mo pa ng attention sa iba, di ba? Parang ginagawa mo yung ganong klaseng bagay para sa recognition ng ibang tao, di ba? Para mas makilala ka. Hindi naman talaga kailangan i-post pa. Like, ganon nga, sabi mo, about sa pagpapasexy. May mga babae nagpo-post ng ganun para daw sa sarili nila. Yun ang sinasabi nila. Pero, bakit kailangan nilang i-post? Then, kapag nabastos sila, di ba, magrereklamo sila, di ba? Magagalit sila. Yun nga, kung naging masaya ka that time. So, why not? Bakit hindi mo kailangang i-post? Saka, yung kasing disadvantage ng pag-post ng mga achievement mo is nasa perspective na lang ng tao na nakakita. Kung iti-take nila yun as a good thing or bad thing. Kasi, like yun nga, pag nag-post ka ng ganito, pinost mo yung achievement mo, yung iba talaga, na sana ganun, parang maiinggit. Di ba, sabi mo kanina, depende sa tao kung iti-take nila yon as a good example or may inggit. Doon sa word na inggit, hindi naman porket parang pinagsabihan ka ng tao about sa post mo ng achievement mo, naiinggit sila sa'yo.
pwede naman kasing ibig sabihin na sinasabi lang nila sa'yo na ganito, na yung achievement mo is parang bare minimum lang. Example, nag-post ka ng with honors ka. Di ba dapat lang naman talaga na kapag nag-aaral ka, mag-aaral ka na mabuti, di ba? Ganito kasi yon. Kung sa iba, yung ibang nakakita is feeling nila, para sa kanila is maliit na bagay lang yun. Pero, dun sa ibang tao na nag-post na yun, para sa kanila, yung bare minimum mo is para sa amin is na yun. Sobrang laking impact na nun sa amin na, kasi hindi mo naman alam yung pinost ko, ang makikita mo lang is yung na-achieve ko siya. Pero yung pinagdaanan ko para ma-achieve ko yun, hindi ko naman pinost. Kaya, para sa akin, parang reward ko yun sa, So, sinasabi mo, kasalanan ng mga tao sa public na hindi nila nakita yung pinaghirapan mo, bakit kasi hindi mo pinost? 'Di ba? Tapos ngayon, yun yung i-reason mo sa kanila na kaya kayo ganyan, nakita nyo lang yung achievement ko pero yung pinaghirapan ko hindi. Yun. Bakit kasi hindi mo pinost? Ang yun tanong. nga. Yung inaano mo na. Oh, 'di ba? Bakit hindi mo pinost? Bawal ka tumawa. Question mo na nga yung pag-post ko ng achievement ko. So, paano pa pag pinost ko yung yung the entire na pinaghirapan ko, di sobra-sobra na yung bash na na marireceive ko. Sa ganito, if it makes you happy, marami din naman sasabihin yung ibang tao, mali man yung gawin mo or tama, may sasabihin pa rin. So, much better kung ano yung gusto mo at magiging masaya ka, gawin mo na lang. Hindi, kasi ganito yan. Hindi porket masaya ka sa ginagawa mo, dapat, ipopost mo yan. Di ba? Kung masaya ka pala di ba, masaya ka naguhubad ka dyan sa kalye, na tumatakbo ka parang Titan. Di ba? Popost mo ba yun? Kasi masaya ka? I mean, ganong klase. Di ba? Ganong klase sitwasyon na hindi porket masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo kailangan i-post yan. May mga bagay na kahit masaya ka, dapat sinasarili mo na lang yan kasi hindi pwedeng gusto mo, kapag nag-post ka ng achievement mo, laging congrats, laging proud sila sa'yo, laging papuri yung matatanggap mo, di ba? Dapat, game ka rin dapat sa mga harsh comments or sa mga hate comments na matatanggap mo. Hindi yung sarado yung utak mo sa mga ganong klaseng criticism, kumbaga. Yun nga, kaya nga sabi ko nga, kung kahit anong sabihin ng mga tao is, kung masaya ako dito, kung masaya ako sa achievement ko, kung okay sa akin to, so ipopost ko talaga kasi wala naman akong pakialam sa sasabihin ng tao kasi pinaghirapan ko yan, pinagpaguran ko, pinagpuyatan ko. So, bakit yun na lang kasi talaga yung reward ko sa sarili ko na, ito na, Sandali. Di ba sabi mo, wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Bakit kailangan mong i-post? Bakit kailangan mo siya in public, di ba? So, meaning, nag-expect ka na yung mga tao, ikaw congratulate ka, sasabihin nila proud sila sa'yo, pupurin ka, sabihin nila, ay, ang ganda ni Jessa, nag-glow up na, pumuti na, sumeksi na, gano'n, di ba? Gusto ko lang sabihin din sa tao na kung kaya ko, kaya rin nila. So, pag nakita nila yung good thing dun sa pinost ko, motivate sila na mag-aral na mabuti, mag-gym. Hindi naman kasi lahat ng nag-gym is para magpa-sexy. Nag-gym para din sa health. Then, like dun sa mga, halimbawa, yung may mga acne marks na babae, minsan, pinopost nila yung mga ginagamit nila na products na nakatulong sa kanila para mawala yung acne marks nila or pimples. So, yung iba na may mga ganong skin problem din is, okay, itatry ko tong ginamit niya kasi baka, yung kasi yung mali ng mga tao, hindi porket gumana sa iba, gagana rin sa'yo. Kasi, in the first place, iba yung balat niya sa balat mo. So meaning, hindi porket kaya niya, kaya mo rin. May mga tao na talaga pinanganak, iba't iba tayo ng talent, diba? Iba tayo ng skills. Hindi porket nag-post ka ng ganito, mamomotivate mo yung tao. Paano mo malalaman na kung effective sa yung isang bagay kung hindi mo itatry? Kaya nga tayo nabubuhay to learn and explore some things na babagay pala sa atin. And yung pag pinost ko yung graduate na ako, ganun. So, yung iba ma-motivate na, graduate na siya, ang ganda ng buhay niya. So, gusto ko rin maging ganun yung buhay ko. So, isipin niya, hindi pa naman pala huli, may pag-asa pa ako. So, mas magta-try sila na bumalik sa pag-aaral. Yung kasi yung pinakamasakit doon na, dahil sa nakita mo, nagkaroon ka ng hope, diba? So, kapag tinry mo siya, mas masakit yung epekto sa'yo kasi umasa ka. Kahit anong paliwanag mo na yung pag-post mo is para sa sarili mo lang,
although nakapost siya in public, ang magiging isip ng tao sa'yo, gusto mo ng attention lang. Kung gusto nyo lang ng makita yung sarili nyo, inspiration, parang motivation or remembrance, ilagay nyo lang sa gallery ninyo. Huwag nyo sanang ipopost. Lalo na kung ayaw nyo rin mabash, diba? Kung ayaw nyo rin mabastos, diba? Kung hindi kayo ready sa mga criticism ng mga tao, sa mga post ninyo, huwag kayo mag-post in public. Ayaw mag-post, huwag ka mag-post. Hindi, joke lang. Another thing is kapag may kapamilya ka, syempre ngayon, marami na tayong mga relatives na nasa ibang lugar, magkakahiwalay. So, minsan, nagpo-post din tayo para malaman nila yung nangyayari sa atin. Kasi ang pangit naman kung, halimbawa, 100 yung relatives ko, then isi-send ko pa isa-isa sa messenger na, oy, graduate na ako, diba? Eh, di much better, i-post mo na lang para yung pag-spread ng magandang balita. Isahan na lang. Babalik tayo dun sa una mong sinabi kanina na ang nakikita lang nila is yung achievement mo, 'di ba? Hindi na nakikita yung paghihirap mo. So bakit kailangan mong ipakita sa mga relatives mo 'yun? 'Di ba? Ano 'yun, papansin ka lang? Di ka naman nila tinatanong kung graduate ka na. Maganda sana kung tinanong ka, tsaka ka lang nagsabi na graduate ka. Kasi yung mag-post ka, 'di ba? 'Di ba minsan may mga relatives tayo na hindi naman na natin kinakausap. At least kahit papaano na nakikita nila na may nangyayari sa atin na, okay na pala siya, okay na yung buhay nila. Yung, at least nagkakaroon sila ng kahit konting information about sa mga relatives nila na hindi na nila nakakasama. Saka wala din kasi tayong contact minsan sa mga long lost relatives natin. Kaya minsan nahanap natin sila sa social media. And kung hindi na rin natin sila close, na minsan may hiya talaga silang mag-PM sa'yo na parang tatanungin kung ano yung nangyayari lagi sa buhay mo. 'Di ba parang ang awkward naman nun. Meaning, nagpo-post ka para malaman nila. Hindi ka nagpo-post para sa sarili mo. 'Di ba? So, that's all guys, 'di ba? Tapos na yung oras natin. Napaka-challenging nitong debate namin ngayon kasi actually napakahirap talaga i-defend ng side ko na hindi okay sa akin yung pagpo-post kasi actually okay lang siya sa akin kasi yun nga sabi natin Jessa, proud talaga kasi talagang alam mo sarili mo pinaghirapan mo yun so bakit ka mahiyang i-post. Talagang sinabi ko lang yung side ko dito para may ibang parang may ibang face lang yung problem natin kasi kung pareho kami agree sa topic di walang debate. Kailangan na namin parang explain yung mga side ng bawat tao. Saka, depende rin naman sa tao kung ano yung gusto na kung ipopost nila or may mga hindi din nagpo-post. And sa mga taong nakakita ng post natin, nasa kanila na lang din kung anong perspective ang makikita nila doon. Kung iti-take nila as a good thing or a bad thing. And hindi naman natin kailangang i-invalidate lahat ng feelings and may kanya-kanya rin tayong opinion. As long as na nare-respeto natin yung mga opinion ng bawat isa. Tsaka hindi porket nasa social media tayo is nawawala na yung etiquette natin. May tinatawag rin tayong netiquette, 'di ba? Kung saan yun yung mga pag-uugali dapat kapag nasa social media tayo or nasa internet, 'di ba? Hindi porket nasa internet ka is bastos na ugali mo, 'di ba? Saka post ka lang ng post. Kasi ano-ano. hindi porket yung identity mo is nakatago, may right ka na para mang-bash, mang-ganto ng mga tao. So, yun lang guys. Salamat sa pakikinig. Sana nakatulong tong debate namin para makapag-restart o makapag-reboot kayo ng mga life ninyo. Kung gusto niyo pa ng ganitong klaseng videos, please like and follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. And kung may mga gusto kayong suggestion and topic na pag-usapan, just comment down your suggestion. That's all. Thank you guys.